Isinilang na ang mga bagong content ngayon. Dahil maging pagpapaanak sa mga buntis, aba, ikinukontent na rin ng mga midwife gaya ni Karen. Okay, baby boy, 740. Sinusunod ko lang din naman kapag kami nagre-request. Pero kapag yung pasyente ayaw nila, nire-respeto ko naman yun. Pero sa lahat ng pinaanak ni Karen sa kanyang lying-in clinic sa Muñoz, sa Nueva Ecija, kay Mami Raquel daw siya pinaka-na-challenge. Okay na, mami. Gusto po. Ganito pala kalaki yung sinasabi mo, 3 kilos. Lord. Ang sanggol kasing iniluwal nito, napakalaking bulas. Tumimbang na agad ng 5 kilo. Tapos silog na po hihingin nito, hindi na po gatas ha. Ay, ang laki. Ganyan. Ay, kamukha niya. may haba rin itong 55 centimeters. Halos doble ang laki kumpara sa ordinaryong bagong silang na baby. Katumbas na ng 3 o 4 na buwang sanggol. Ito yung pinakamalaking baby na napaanak namin. Sige, buka lang. Ups na. Okay na, mami. Gusto po. Pero paano at bakit nga ba may ganitong sanggol na iniluwal ng heavy gut? Buong akala ni Karen, normal ang magiging delivery ni Mami Raquel. Nung in-ultrasound kasi ito nitong February 26 o 4 na araw lang bago manganak, lumabas na 3.3 kilos lang ang sanggol sa sinapupunan. Kapag more than 3.5, nire-refer na namin kasi hindi talaga pwede. Malaki yung maging punit niya or laceration. May tendency kasi na mag-bleed yung nanay. Nagpasya po kami na doon po manganak sa lying in kay midwife Karen kasi po libre po yung panganak and accredited po ang PhilHealth. Hanggang madaling araw nitong March 2, si Mami Raquel nag-labor na. Habang naglalakad po ako papasok sa lying in kay midwife Karen, nararamdaman ko na po yung ulo ni baby na lalabas na po talaga. Pag IE ko, nagulat ako kasi andun na yung ulo. Nakita ko na malaki. Pero dahil palabas na raw ang sanggol, Wala na kaming chance na ipalipat sa ospital. Wala na pong anesthesiang tinusok sa akin kasi po ramdam ko na po yung ulo ni baby, nalalabas na po talaga. Medyo kinabahan na rin ako ng konti kasi baka mamaya mag-shoulder dystocia. Yun yung lalabas yung ulo tapos may iwan or may iipit yung balikat ng baby. Pero hindi ko na lang ipinakita sa nanay para makapag-concentrate siya sa kanyang pag-ire. Sige, buka lang. Nag-pray na lang po ako na mailabas si baby ng maayos po. Ups na. Okay na, mami. Gusto po. Ganito pala kalaki yung sinasabi mo, 3 kilos. Lord. at laking gulat nila nung nakita si baby dahil napakalaking bulas nga nito. Baby boy 143. Oh, thank you, Lord. Thank you po. Masayang masaya. Pinangalanan niya itong Rock Avin. Pinagsama niya po yung pangalan ko na Raquel tapos po Aris, yung sa husband ko. Kaya yun po yung pinangalan naming Rock Avin. Dahil sa laki niya, ang mga nabiling newborn clothes ni Raquel hindi tuloy magkasya. Ito na lang po yung pinapasuot namin sa kanya, pang 6 months to 1 year old po. Hirap din siyang kargahin ito. Nakakangalay po si baby kasi overweight po siya. Pasa-pasa po sa mga kasama po sa bahay. Si Baby Avin, pangatlong anak na ni Mami Raquel at ng mister niyang si Aris. Yung dalawang anak ko po, normal naman po na. Yung panganay ko po is 2.8, tapos po yung pangalaw is 3 kilos po. Hindi kasya yung damit, guys. Hindi man niya raw inasahan na magiging hebigat ang kanyang bunso. Tila meron ng mga senyales habang ipinagbubuntis niya pa lang ito. Nasabi po niyang malaki po yung tiyan ko. Ang sabi po nga nila parang kambal po yung nasa tiyan ko.
Kutob ni Raquel, kaya raw lumaki ng ganito ang kanyang bunso dahil sa kanyang mga pinagkakain habang siya'y nagdadalang tao. Ay, nung second trimester ko po, pagkatapos ko kumain ng kanin po, naghahanap po ako ng matamis. Like chocolate po. Pero may dapat bang ipangamba si Mami Raquel? Ayon sa Integrated Midwives Association of the Philippines, si Baby Avin, posibleng may kondisyon na kung tawagin fetal macrosomia. May word tayong sinasabi, macrosomic baby. So, ibig sabihin lang naman yon na ang baby ay pinanganak sobra sa kanyang timbang. Meron daw iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng macrosomia. Kabilang na kung sobra ang timbang ng nanay, kapag lagpas sa due date ang pagbubuntis, o hindi kaya kapag nagkaroon ng diabetes ang nanay, bago o habang ipinagbubuntis ang baby na kung tawagin gestational diabetes. Ang tanong, delikado ba ang fetal macrosomia? Ipinakonsulta namin siya sa isang pediatrician. Wala naman po akong nakitang ibang problema dun sa bata. In-advise ko sila na i-continue lamang yung pagpapasuso kasi mas importante yon at gawin pa yung ibang regular na pagpapacheck up. Karaniwan naman po yung mga batang ganyan, pwede rin lumaki ng normal. So may chance na paglaki niya, hindi na rin siya masyadong malaki. Meron po kami kasing tinatawag na physiologic weight loss, na yung timbang ng isang baby ay pwedeng mabawasan ng 10% sa unang 10 araw ng baby. Masaya po ako kasi normal po yung result ng baby sa check-up po niya kay doktor. Niregaluhan din namin siya ng mga dagdag na baby clothes, pati na diaper at vitamins. Balak po namin bilihan siya pero nabigyan po ni Kapuso Jessica so nakasave na po kami ng pambili. Ups na. Okay na, Mami. Diyos ko po. Ganito pala kalaki yung sinasabi mo, 3 Thank you, kilos. Lord. Ang pagdating ni Baby Avin sa buhay ng kanyang Mami Raquel. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.